Siya po hindi sasabihin natin ordinaryo. Wala nga siyang kasalanan, hindi ginawang kasalanan para sa atin. Malakas setup na mahal. Maganda. Sandali po Okay po, magandang araw ng Panginoon po sa atin. Ngayon po ay ang araw ng January 11. Ay, pakipicture na saglit. Wala kasi yung ibang kasama. Para lang makita po ng... lahat? Lahat. Kasama ka. Selfie, saka lahat. Yan. Tingin po tayo. Ano? Yun po. Ibig sabihin sir, may video yan para pa. Naka-video po tayo. Naka-live po tayo. Ayan po. Ayan po. Anak, dito kayo. Okay. Dito kayo, dito. Parang malabong. Ayan. 1, 2, 3. Ayan po. Iwan na po natin ang gawain. Magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid, mga kamag-anak at pamilya. Dito po tayo sa gawain ng Panginoon, January 11, 2026. Ako, sa Chapel of, ang pangalan po ng ating na-raise to sa gobyerno ay Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Pero, the same naman po yun, sa akin po ito nakapangalan nito. So, the same po yan, ng panampalataya ng mga born again groups. Kung ano yung evangelical group sa labas, yung mga 25, yung mga nakikita natin yung mga dito, yung sa labas, UCCP, Bali, ay the same po kami yan, na walang tinataas kundi sa Jesus Cristo at naniniwala kami na ang banal na Biblia ang source of truth. Ang simbolo po ng ating kung nga ito yung logo sa mga, yun po yung nilinaw po silang pinakasimbolo po sa organization po. Yung banal na espiritu mo, yung galapati, yung opa o saro, bilang simbolo ng ordinansa, ang Panginoon, ang pananalangin o prayer, then ang banal na Biblia. Then yung cross po, yung cross na sinatawag nating patriarchal cross, is nakakonekta po tayo sa pinakaunang siglong simbahan. Ibig sabihin, nananampalataya ko kung ano yung tinuro ng mga apostol sa unang siglo, dapat po hindi nagbabago yun. Sinasabi ng iba pa na napataya na nauna sa atin, sila daw ay sinakseson daw sila ni Peter o di ano. Kung sila ay successor ni Peter, hindi dapat na pumutuloy turo yung aral ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Kasi nakikita po kasi natin nababago nababago na yung turo nila. Pero dito po sa samahan ng Panginoon na natin, sinisikap po natin habang tayo ay nabubuhay sa paggagawa po ng disipulo, kayo po dinidisipulo po, ay pinatuturo po dito yung tinuro ng mga apostol, yung tinuro ng Jesus sa mga apostol, hanggang sa panahon ngayon, ay tinuturo po natin. At tututunan po natin yan sa pagdalo-dalo po natin. Kanina po, itinuro ko sa Maragondong Church, yung aral patungkol sa banal na hapunan. Which is hindi po basta-basta yung itinuro kung hindi mo maiintindihan ang isang ordinaryong nakikinig po. Darating po kayo doon. Pag medyo matagal talaga, naunawaan na po yung aral po. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo yung basic Christian living. Kung paano mabuhay bilang isang mananampalataya. O kung paano tatanima sa Panginoong Yesu Cristo. Ngayon po, tayo po ay panandili ang, hindi ko na po inaligin ng manalangin. Kasi ang formal kong pananalangin, iba-iba po. May act of worship, talagang gaya po sa mga Muslim na kapatid. Talagang nakapatira pa po. Pati mukha po, nakasugod sa lupa. Isa pong act of worship, panalangin po yun. Kaya hindi po panalangin na nakataas yung kamay. Kaya hindi po panalangin na nakaluhod. Kayo po, hindi ko po nasa inyo po. Sa ngayon po, nakapinit ang mata, din nakapainsin. Kayo po magsimula sa panalangin sa Panginoon. Iba po, nag-aantanda. Nasa inyo po yan. Kayo po. Kayo po manalangin sa pagsisimula ng gawain. Kakilang Ama, sa langit.
pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin, ngayon pong araw na ito, na binigay niyo po sa amin. Maraming po salamat, Ama, na ipinahintulot niyo magsimula ang gawain dito sa Dako ng San Juan. Ang Chapel of Worship Ministry po, nasa inyo po ito. Dinadalangin ko po ang mga kamag-anak ko po, ang lola ko po, mga pinuhin ko, tiyahin ko po. Hihingin po ang mga bagong mananampalataya, kagaya ni Kuya, na nawa po ay ito po ang pagsisimula ng gawain dito sa lugar ng San Juan. Dinadalangin ko po ang buhay ng bawat isa, nawa po magsilbi itong bridge sa aming relationship dito, hindi lamang po sa araw na ito, kundi sa pang-araw-araw ng buhay na kami nanatili sa lupa. Dahil po, ang pananampalatayang ito ay inaalaw niyo po sa amin na ipamuhay namin sa aming gawa at sa kilos, sa aming salita po, pamuhay namin ang Ebanghelyo. Nawa pa mapapakinggan po naming aral ay magdulot sa amin ng saya at pagsunod. Ito po ang hiling sa pangalan ni Jesus. Amen po. Ngayon po, aawit lang po tayo ng isang awitin sa Panginoon. Ganito po sa Christian eh. Lagi po may awit. Lagi may awit, then gawain, awit, gawain. Ano, huwag na ito. Anak. Saan ang gagaling, anak? Saan ang gagaling yung tunog, anak? Kukunin. Sandali po. Ating pong awitin ang isang awit sa Panginoon. Ang banal mong tahanan. Pasensya na po kayo, nakanta dito lang po sa laptop na po. Pwede natin sundan kung alam po natin yung awit. Kakantahan po natin ang Panginoon. Then sa susunod na linggo, kung tayo loobin ng Panginoon magpatuloy, ay pa-improve po na yung pa-improve. Nagkakaroon tayo ng mga awit, mga gigitara. Later on po. Sa umpisa po, ganito po talaga. Sisimula pa lang po tayo kasi. Ano po? Ito po yung awitin po natin. Sabayan niyo po ako sa ano kung kayo alam po natin makanta. Banal na tahanan po. Sabayan niyo lang po ako kung ano, pakinig lang po kayo. Ang puso ko'y tumubilog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa iyon kumisan. Panalangin kong pag-awit ko. Ang puso ko'y tumutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos
ngayon at kailanman. Pag nangyayari po ito sa buhay natin, mas a-appreciate natin yung awitin. Ang mga nasa buhay natin. Hoy, tulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yan po. Salamat sa binigyan tayo ng boses, binigyan tayo ng pagkakataon na kantahan siya. Ayan po. Kasama po talaga sa pagsambayan yung pag-aawitan sa Panginoon. Mas maganda po yan kung tayo lahat nag-aawit sa Panginoon. Alam natin lyrics, alam natin yan. Ngayon po, iniimbitahan ko po, sino po ba dito yung may karanasan sa buhay? Pwedeng matotoo. O naranasan na kagandahan. Halimbawa po, naranasan natin sa buhay natin, tinulungan tayo ng Diyos. Na may Diyos na buhay na tumulong sa atin. Pwede tayo magbahagi na ng problema, ng karanasan sa buhay. Ito po, meron po bang sa inyo na maaaring mag-ito dito? Kaya Kuya Chris, meron po ba? Mag-open lang po tayo sa kasama natin dito. Kasi hindi na kung maibabahagi na. Alam ko yung tinulungan ako ng sige po, i-share po natin yung share lang ako ng nakaranasan ko na gusto ko sa buhay ko na tinulungan ako ng Panginoon. Hindi to biro na pagtulong. Talagang binigyan niya ako ng tulong. Hindi lang ngayon. Noong teenagers pa ako, binigyan niya ako ng buhay. Buhay din. Ngayon, nung alam ko, na-realize ko na tumulong pala siya sa akin. Hindi ko alam na hindi ako rin nagpasalamat sa kanya. Ngayon, binago na naman ang buhay ko. Sabi niya sa akin, parang ano pala yung nagkatotoo? Sabi ko, Lord, bakit na ako pinaparamdam ng ganito? Tinulungan mo na ako. Ngayon na naman. Parang walang-wala na naman ako. Ano kaya ito, Panginoon? Sabi ko sa buhay ko, mga brother at sister, kaya, naghanap ako ng justisya. Kung ano talaga siya sa buhay ko. Kung ano ba talagang papasok sa sarili ko na
maging totoo. Kasi minsan mo, hindi ko maiwasan, magsisinungaling ako. Ito, may pera ako. Ito, sabi ko sa inyo. Sabi ko, wala. Pero sa naalala ko sa buhay ko talagang, ano na yun, kasi ko nang karamay eh. Na, katulad ng isang plak ba, isang tanong, na gusto kong malaman na kung totoo ba talaga, na may Diyos ba talaga. Kasi minsan, nawawala ako sa sarili ko, sabi ko, ako lang mag-isa. Ano lang, hindi ko talaga ang Panginoon ko. Kasi dito, may kasalanan niya ako, may consulate niya ako. Ito ba talaga to sa cross? Bago ako umalis yan, magbiyahe ko, magdasal ako. Muntik na akong mga disgrasya. Pununalig pa lang ako sa kanya na siya pala ang tumulong sa akin, siya ang nagano sa akin. Kaya sabi ko, pupunta ako sa iyo, Brad. Ikaw ngayon, Brad, pupunta ako sa iyo. Hindi ko manghihingi na ganun-ganun ang ano ko, financial. Bigla na lang akong natauhan. Kanina na nga lang ho. Sabi na ayoko, kapagod ako. Pero mayroong tumulak sa akin na pumunta ka na. Nakakabuti sa iyo yun. Kasi, once na hindi ako pumunta kahit na wala ako, para bang gusto ko talaga pumunta na maramdaman ko yung pagod ko. May pagod ko. Kaya, praise the Lord. Sa ating lahat na binigyan tayo ng buhay ni Jesus Christ na manatili sa kanyang puso't damdamin. Thank you, Brad, sa mga sa akin, karamihan, marami ko naman sa akin, nakikiano sa akin. Salamat, Panginoon, sa aking buhay. Hindi ko ipapasok. Yun lang, Brad. Sabi ko yun, nasishare ko na yun, Brad. Pero, Brad, ako pa yung makasalanan ko. Gusto ko lahat ng kasalanan ko. Maibsan. Yung ibalik sa akin. Yung bang gapawis. May na ako'y hindi ko siya ang panaligan ko. Aasa ako sa Panginoong Diyos na siya yun ang magdadala sa akin. Ang mabubuhay ako dito. Amen. At tandaan natin, Brother Chris. Ganda nga pangalan niya, Brother Chris. Parang meant to be na may Kristiyano eh. Pero dalawang nanalaitay Chris, kasi maganda sa akin. pangalan mo, Chris. Christopher, dalawa kasi nanalaitay. Excuse me sa akin. Dalawang nanalaitay sa akin. Christopher tsaka yung super daw. Ito ngayon, Vicente, pangalan ng santo. Ako lang si Pastor, meron din akong Hindi po. ano sa inyo. Vicente yan. Ito, Enteng. Magandang hapon ho sa mga nakakilala sa akin, lalo mga nanay ko dyan, ang asawa. Anak ko, ayan, anak. Ako'y kayo ng sir. Pamangkin ko sa asawa. Ako talaga sa totoo lang, ako'y dinggagan sa Olipay kasi ito. Nung ako'y nagsundalo, wala na akong panutulong ba din. Ay nag-aaral, nagsundalo ko, hindi naman nakatagal sa trabaho. Pero ang isipan ko mo, siyempre, meron na tayong linyagan eh. Isa lang ang binilagan. Katoliko ho ako, Aglipay. Kailangan, hindi ko minsan nagagawin pa nun eh. Busy. Saka, hindi na di ko ng pagkakataon mo. Paglipas ng panahon, siyempre, nakakabasa rin tayo ng ibang mga babatay. Sa libro. Hindi naman yung mamasamay, lalo yung puso ka natin, alam ko naman na open din ako sa kanya mo. Sabi ko, pamangkin ako nakakabasa ng ibang babata. Para pag ako'y, para akong panto sa palabas sa TV, nainggan mo. Hindi naman siya nagyayabang ako. Ako'y may kapintasan sa sarili. Lihim man yung kaya. Hinihingi ko sa inyo ng paumanay kasi may kanya-kanya tayong kahinaan eh. Ako pinagpipestahan nyo sa video, naririnig ko lang. Hindi ko alam kung kinakalat ko. Kung galing pa sa trabaho, hanggang dito, nasuka. Ay, may lang mga tao. Ay, binabago sa akin. Ang nagbago sa akin, hindi ko alam kung galing sa trabaho. Sa ibang tao ka rin. Pamilya, galing sa akin, pinagala ko.
Kasi may ibang isipan ko, ang sabi sa akin ng brother ko, hindi ko masasabing perfecto, matino na ang isip ko kasi magkasakit ko ako eh. Nagka-trauma ako sa nervyos nung natangga ako dyan, may pantapat sa tao ko. Ngayon, dahil may problema rin siguro ako sa pulis ng araw, nababatuhan tayo ng sabpina. Sari-sari na ho, nga ako naiisip. Hindi ko naman ho kayo masyadong kilala, sir. At sabihin na lang kung tigalabak. Dati na naman akong kahit pulis patola. Nagisuwa din ako sa tao. Eh, sa totoo lang, ako'y kung meron naman ibang napuso ang relihiyon, kasama man ho yung magpulwari, ako'y minsan din naniwala sa relihiyon ng iba. Kaya hindi hanggang ngayon, hindi pa naman ho ako nagkakaroon ng standard talagang kahit ako nakapagbasa o nakabasa ng tungkol sa agimat ng mga tinatawag ng Yeshua, gano'n, mga Yeshua na pangalan, hindi Jesus eh. Pero ang kwento, parang Jesus din eh. Parang pag-ibig ni Jesus. Kaya lang o, sa totoo lang. Ako'y nainganyo rin sa Islam. Kaya lang o, hindi naman ako nakapasok talaga. Kaya ako pinapaalam sa inyo, dahil kayo, hindi nyo ako masyadong nakikilala eh. Kung ako naman o merong pagkakasala sa mga bata dyan, hindi kami nagkakaidyo o nagkakaidiman, minsan-minsan. Eh, ako naman may respeto tayo sa batas, kaya lang o, minsan, nagigitip tayo eh. Ayoko lumagay sa lagay na wala na tayong trial sa batas, hindi na tayo pinapansin. Kaya kung naghahanap na reliyon, ang makakatulong sa akin, hindi yung reliyon na sa iba lang pwede. Parang ano, kasi sa akin yun. Kaya ako, sa totoo lang siya, ang aking pinaniwalaan, hindi man ako nakakasunod. Si Allah ho ang aking pinaniwalaan pa. Hindi pa ako kay Kristo. Kaya ako yung minado na sa inyo. Ayaw ko magpaka-hypocrite. Ayun, may video man dito. Hinihingi ako po man eh. Walang problema ko yun. Inimbitahan Isa tayo kay Abraham. Na ako'y kahit paano yung makinig. Hindi naman siguro kabastutan. Anak tayo ni Abraham sa pananampalataya. Tigyan natin ng kapitbahay kasi tayo naman dito sa isang lugar. Sabi naman ako minsan. Hindi nakakain 3 beses. Tumasala rin ang ating pakiramdam. Isipan. Pero hindi pa naman ako talagang sabihin mo, ano nga, pinapalabas nila ng nanana. Tayo, sinusunod sa bata. Itakas tayo sa ating lugar kung ano yung bawal. Kaya itong pumuli nyo, na kayo nandito at ako'y nagkakasala sa ibang paniniwala. Kasi sa kanila, ito yan, hindi na-destroy yung aking gano'ng kabilang religion. Kaya ako'y pagpasensyahan nyo na kung minsan na yung iba at minsan may gusto ng tao. Kung sakaling dumating man ang araw na sinusunod niya yung edukasyon, mawala sana ako'y medyo manuwaan. Nandiyan ng pamilya, kung gusto nila, okay. Kung ako, oy, dito ka sa akin. Kung gusto nila, masaya sila kung gusto. Kung minsan, yun lang sabi, parang best na. Ay ayaw kayo pag malaki, baka kayo na. Yun lang sa akin. Ako'y pagpaunin nyo lang. Dahil hindi pa ako talaga makakatuto. Problema ko na nahabol yata ng bata. Hindi rin ako makatrabaho dahil meron na. Salamat po. Pero salamat. Ay, yung kapag tayo lang ako. Na yung sinasabi ni Tito na ano ko siya na naman yung buhay niya kahit pa paano servisyo sa bayan. Kasi po siya yung dano nag-ibigay tulad lang wala ko dyan. Sabi ko nga sa inyo nung napanagpataya naral din na inaral ko yung ibang Buddhist at Muslim Buddhist. Nagsaliksi ko ng mga banal. Natugasan ko, isa lang. Ang naman ni Abraham sa pananampalataya, nagsanga-sanga lang po sa katawan. Kaya kung napili landas ng isa, ay ang Islam, nasa kanilang pananampalataya yun. Kung ako naman kay Isaac, dito sa kabit sa tunay, sa anak niya kay Sarah, sa lahing ito, kaya nga po yun ay nagkahiwalay-hiwalay lang sa katawan. Pero pinanggalingan po natin ay wala iba kundi ang iisang Diyos.
Yan po, patitayang TUNT na hindi kayo nakakalabag dahil pag-aralan yung mga scholar nyo sa Muslim at mga kami sa PNP, yung nag-shopping service, kakaisa po yan. Imam, pare, sa pastor. Wala po silang pag-aaway yan. Ay, huwag na pag-uusapan kung sinong tama. Yun lang talaga magkaka... Pero kung yung isang Diyos po ang walang iba kundi yung nag-iisa. Yung gumawa ng langit at lupa. Yun lang naman po. Then, tutuloy po natin. Ako po, magbahagi din po. Yung nakaraan, nanggaling po ako sa pista ng Nazareno sa Quiapo. At almost 3 days po ako doon. Napakaraming tao. Siguro, ang tansya siguro ng mga nag-organize doon, 9 million. May 4 pong namatay. Yan ang mamatay po talaga. Hanggang na nga sana kumidibisyon sila sa Diyos. Kaya nga lang, ang iisip ko, kilala ba nila tunay na Kristo Jesus? Kasi ang tunay na Yeso Kristo, hindi lang siya nanatiling sa ganung kalagayan na inuupit o ano. Huwag niyo akong i-misjudge ha. Ang Diyos-Diyosan po ay hindi lamang yung ginawang rebulto o ano. Ang Diyos-Diyosan po, anumang bagay na inuuna natin bago ang Diyos. Halimbawa, ang trabaho natin, masyado natin pinaprioritize. Yun po ang nagiging Diyos-Diyosan natin. Kung ang asawa natin ang masyado natin pinaprioritize, yung asawa po natin ang nagiging Diyos-Diyosan natin. Kung ang anak po natin ang nagiging prioritize natin, yun ang nagiging Diyos-Diyosan natin. Ano bang naging kaparitan ng Diyos na mas mahalaga sa buhay natin? Yung po ang Diyos-Diyosan. At nawa yung napakaraming tao na yon, kung may pagkakataon lang akong masiran o maaralan ang mga bawat isang yon, gagawin ko po eh. Sapagkat napakamahal ng Diyos yung kaluluwa ng bawat isang natin. Kaya gusto makaalam ng katotohanan. Sapagkat nasusulat, gagawin sa Quran, nakasulat yun, na babalik po ang tagapagligtas na si Jesus. Ibig sabihin buhay po ang Panginoon. Siya po ay nasa kanan na ngayon ng Diyos Ama at siya muling babalik. Sa kanila akala po ganun din po nakasulat. Babalik din po yun. Si Isa po, sa kanila po tayo. Kaya, sa pag-aasa Kristiyan, nagkaiba lang ho ng path, the same din ho. Sa Mesya, sa Panginoon Yeso Cristo na si Baba. Bagamat ang aming teolohiya, ay naniniwala kami na siya ay ngayong araw. Nagkatawang tao sa paniniwala Kristiyan. Ayun po, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral. Manalangin na po tayo sa pagsisimula ng gawain na po. Papanalangin po namin ang mensahe. Kabilang Diyos, Ama, nasa langit. Papanalangin po namin ang mensahe na inyong salita. Gamitin niyo lamang po ako. Kung nasa likodan niyo lang at ang banal na salita. Pumalitan po ng banal na Espiritu. Ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ipapahay ko po ngayon, since dito po tayo sa San Juan, ito po yung unang pagkakatipon dito sa San Juan. Ang tinatag po ng Panginoong Jesus ay tinatag sa Jerusalem 33 anyo Domini years ago na. Napakatagal na panahon na. Kung titingnan niyo po ang kalendaryo po natin, 2026, ganun katagal na po. Nung umakyat siya, mula sa langit, 2026 years ago. Ganun po katagal yun sa Jerusalem. Si Yesu Cristo, kung tatanungin niyo, Brother Chris, anong relihiyon ni Cristo? Siya ba'y Muslim? Siya ba'y Kristiyano? Hindi po. Siya po ay Hudyo. Sapagkat siya ay tinuli. Siya po ay sumusunod sa batas ni Moses. Siya po ay nangingili ng Sabat. Therefore, ang relihiyon niya ay isang Hudyo. Sapagkat siya ay sa angkan ni Huda. Sa 12 tribo ng Israel, isa po sa 12 tribo, ang angkan ni Huda, doon po siya nagmula ang tagapagligtas. Pinanganak siya ni Birhen Maria. Lahi ni David. Kung mag-trace po natin, dapat alam natin pinanggalingan natin. Ano po ba ang kanang Lizardo? Ano pinanggula ang kanang mga yan? Kung siya nagmula, Ilocos ba o para matrace natin, ano po yung talagang katotohanan? Ganun din po sa lahi ni Yesu Cristo, pinanganak ng isang birhen, na hindi pang karaniwan po. Kung panganganak ng isang birhen, tao po ba yun? Na walang lalaking yan. Pag-isipan po natin, virgin birth, sinasabi ng buka pa Isaiah. Ngayon, ipinanganak ngayon, ang pangalan niya Emmanuel. Sa sumasa atin ang Diyos, tatawagin isang prinsipe ng kapayapaan, walang hanggang Diyos. Ang description sa kanya patungkol sa Diyos. Kaya maano natin na magkaiba po talaga yung kapag-aralan ng ibang pananampalataya sa atin. Ngayon, sa atin, ito yung side na pag-aaral natin patungkol
itinataas natin, walang iba kundi yung anak ng Diyos, si Yesu Cristo po. Yung Jesus of Nazareth, na sa Jesus Christos, title po niya yun, na siya po tinatang na pinahiran. Pinahiran ng Ama na siya ang piniling tagapagligtas. O sa Hebreo, Mesias, tagapagligtas. Ang inaasahan po ng mga Hudyo, tagapagligtas sa kagaya ni David na ililigtas sila sa pang-aapin mga dayuhang Romano. Kasi kung araw, sinakop po sila ng Roman Empire. Yung buong mundo, sinakop. Inaasahan nila kagaya ni sa Haring David, na kagaya ng isang mandirigmang hari. Yung po ina-expect nila. Eh, dumating po yung kung ano nasasabi sa Book of Isaiah na mapagkumbaba ang hari na nakasakay sa isang asno, sa parang kabayong maliit ba yun? Mapagkumbaba. Parang hindi nila matanggap yung katotohanan, magpapakumbaba ang isang Mesias po. Ngayon po, tutuloy po natin. Patungkol po ito sa pinatigas na puso ng hari. Sino bang hari tinutukoy nating hari? Maraming hari sa lupa, di ba po? Tayong hari sa sarili natin eh. Tayo tatay, hari tayo sa pamilya. Kung tayo ay matanda sa grupong angkan, nagmamatanda hari sa tribe na yun, sa tribe na yun. Kung tayo nahalal sa isang bayan, ako yung punong kapitan. Ako ang mayor. O ako yung pinakamataas na hari sa lupa na-elect nyo. Sa bansa po natin, binoboto po natin, eleksyon. Yung nagiging mataas sa atin. Kung ba ngayon ang pinaglilingkod natin yung mataas. Kaya nga pag nangangampanya, kunto kamay. Kamusta na kayo? Naising, kamusta na? Hindi na lang kila si Naising. Kapag sa kampanyahan, pero pagdating na ho, ng normal na araw, ay nakakalimutan na ho yung pangako. Ayun po, ang sinasabi nito, yung hari sa lupa, walang iba kundi yung unang panahon pa, ang lumang tipan, babalikan po natin, sa panahon ng mga propeta, Moses, sino po ba ang hari niya sa panahon? Sa bansang Ehipsyo. Walang iba kundi ang tawag sa hari nila, Pero. Alam niyo ba ang pero kung ano ang pero po? Ang panahon nila halos sinasamba na. Ang paro. Hindi na pinapayapak sa lupa ng hari ng araw eh. Lagi ginadala ng mga alipin. Kung umapak sa lupa ng isang Diyos. Magalit paro. Yun ang kaibahan ng ordinaryong hari nila. Kung parao kung tawagin. Kung baga emperor. Hari ng, gobernador ng mga hari. Super sa panahon ng nila, Ehipsya, parao. Ikaw dapat, ikaw meron na, hari ka lang natin lupain eh. Hari may pakinabang eh. Nasabihin sa Moses, let my people go, palayain mo ang alipin mo. Sapagkat yun sa Diyos. Binibili ho ang alipin, bata pa lang ho. Pag binili ho ang isang alipin, kanya na yun. Sa alipin, wala kayong pakit. Sa halaga. Kung sa unang panahon, binibili po ang tao para maging alipin. Walang pinagkaiba sa panahon yun. Alipin sa babahay, alipin sa tawagin sa Pilipino. Ano yung amo, binabayaran ka, ulit-ulit lang ang routine. Amo, babayaran ka. Binili ka, pagkagalita ka ng amo. Kasi mali-mali trabaho mo. Walang pinagkaiba sa amin sa gobyerno, kami alipin ng bayan, ganun din po. Kaya po, pinag-usapan ng dino, sino ba itong pinag-usapan natin? Ang parao. Sinabi ito, pinatigas ang puso ni parao. Sa Biblia po, sinasabing puso. Tayo po ba may puso? Nakikita ba natin? Di ba hindi? Pag, mali pa na lamang kung bibiyakin niya o pirahan. Makikita. Alam niyo po sa pag-aaral ng mga siyentipiko, na mayroon din daw kung utak yan, neurons yung tawagin, yung ating mga parte ng katawan, may automatic kong signal kung saan nagsasabi kung anong gagawin. Akala nung araw, ang science kasi nag-i-evolve sa pag-aaral eh. Akala ng ilan dito lang, left brain, right brain. Eh sa pag-aaral na, itindahan ng tao eh. Pati nga pala, pag ibang sigmura eh. May isip. Yung sigmura natin, no? Isip yan. Isip, gutom pala ikaw. Tapos,
Minsan kaya pala nagkakaiba ang isip yung tiyan saka yung isip natin. Minsan nagiging Panginoon mo yung sikmura. Kaya ka nagtatrabaho para may makain. Diba po? Kaya nga po, napakalaking bagay itong matututukan natin na sinasabi po ng ilang beses sa scripture, sa Bible po. Sa Isaiah po, na sa Exodus chapter 5 hanggang 14, na si Parao ay pinatigas daw ang puso niya ng Diyos. Birahin nyo, ang makapangyarihang Parao pinatigas. Kung hindi pala patitigasin ng Diyos ang puso, ay nagmamatigas na pala talaga. Para tayo sa atin, sa isip pa lang natin, hindi ako makikinig yan. Ibang pananampalataya yan. Sarado na agad. Eh kung ako po ba yung saradong katoliko nung araw eh. Sabihin ko, yung binyagang katoliko eh. Sabi nga katoliko kasi hindi mo ako aglipay eh. Yan ako binanyagan sa Rosario eh. Sabihin ko, sagrado katoliko ako. Kung hindi mo pinaranas sa akin ng Diyos na munti ka na mamatay, at ako'y nanalangin sa sarili ko, Diyos ko, magpakilala ka sa akin. Eh, pinakilala nga ng Diyos sa akin sa pamagitan ng pagkabasa ko. Nabasa ko po itong scripture. Kung hindi ko po siguro ito nabasa, ay hanggang ngayon, hindi bulag po ako sa pananampalataya. Baka, kung saan ako sumama, ano sa, di ba, pista kung ano man yun. O ano yung agimat, nananiwala din po ako sa agimat, kaya nga lang, may mas makapangyarihan tao doon. Sa mga kapangyarihan maliliit na yan. Ayan po. Basically po, hindi po literal na puso. Kundi yung isip natin na sinabi natin sa isip natin, hindi ako makikinig. Ako'y ganito na, hindi ako makikinig. Hindi ako mananampalataya kasi babaguhin ako. Halimbawa nga po kayo kanina, nagbabahay-bahay, sasabihin ko, iimbitahan ko kayo, punta kayo dito. Bagamat umoo, ang ilan po sa kanila hindi talaga nagpunta. Sinadya po nilang hindi gawin yon dahil nabuo na sa kanilang isipan, hindi ko nagagawin to at hindi na ako pupunta. Sa kayo, pinatinawagan ko kanina. Anong nagbago sa isip nyo? At kayo, sabi ko, hindi kayo dadalo. Parang inano ko lang kayo, ginigising ko lang kayo. Wala akong karapatan gawin pero binibigyan ko lang kayo ng isang kape. Kung saan. Kailangan tao kasi, tinutulak pa eh. Pero kung walang-wala na, sarili mo na itulak mo. Baka mapahama ka na eh. Itutulak ko sa tama ha, hindi itutulak sa bangin ha. Tinutulak ko na sa maayos po na... Ngayon po ako, ang role ko po dito ay i-guide kayo. I-guide kayo. Tama po ba tayo? Tama po, tama po. Na? Tama po ang Diyos. Ilan lang buhay ng tao ngayon? 60. Tumatagal ba tayo na mahabang pa ng lupa? Ako, bakit ako, ito, matatanungin nyo, ba't ako na-ikay sa ganito pa ng panatan? Bakit ako nag-aaksay ng panahon? Sabihin nyo. Sino ba makapagsasabi bukas buwi ka pa? Sino makapagsasabi na ako sa serbisyo kung hindi ako mabaril ng kapwa ko pulis? At mga traidor yung mga yan, yung kapwa ko pulis? Yung sasabing masama po ang pulis. Pero, sa panahon talaga natin, walang mapagkatitiwalaan. Di ba po? Tama po ba ako? Hindi ko sinabi pulis lang po ha. Kahit sa trabaho, mapa-construction, magbubuhat ng palay, mapa-mangangisda ka, masasabi mo, kainuman mo? Safe ka doon? Excuse po, sir. Ha? Brad. Excuse po, basta. O, sige po. 1 minute lang. Sige pa, dito muna kayo, paniset ako. Sige po. Nung nagpipreach ka sa akin nung araw na yon, na ang gabing yun, nung pag-uwi ko, di ba, naka-video po, sister, naka-video po yung ano natin. Yes, Ngayon, opo. na-scattered yun. Pinangano ko sa mga tropa ko. Huwag nyo kasama makikinig sila. Oh, ganito na po, gaya yung share ko. Sabi ko po, si Chris, parang nagbago na ata yan. Nako, nagbago na eh, baka ano na naman yan. Sabi ko, nasa sa inyo na yun kung gusto nyo magbago. Tara, sama tayo doon. Ayoko nga, baka mabawasan daw ang kasalanan nila. po. Na-instinct ko naman, naisip ko na ano ko ba, kung bakit kaya. Pero hindi ko siya pinipreso po. Hindi ko siya pinipreso para yung sinabi mo rin na ano ako, naisip ko na hayaan na lang muna natin sila. Kasi siyempre, hindi man natin basta-basta makuha agad ng mga yan eh. Pero nung mga ilang araw, nag-isda, nagpatulong sa akin. Sabi nila, pare, pwede kong mahiram yun ang tricycle mo? Pwede. Go pre. Saan ba ho yung nag-ano sa atin? Si Brother Rizardo yan. Ay, hindi po pulis ho dati. Hindi pulis ho talaga yan. Siya ang ano ng Panginoon. Ganun ba? Subukan ko nga pumunta doon. Sabi ko, nasa sa inyo na yun kung subukan ninyo. Pero ako,
niyakag ko kayo doon, invite ka naman doon. Eh katulad nung po ni Cassandra, excuse me po, Cassandra, yung ano ko. Kasama niyo yung sa kasama video. ko, sabi ko, nag-inom na naman. Sabi ko sa kanya, tumigil ka sa pag-inom, bakit? Juice ka ba? Para makapagpigil sa akin? Huwag yung pigilan, hayaan nyo lang. Hinahayaan ko po. Pero parang akong, imbis na tataas ang sungay ko, parang naputog, mga ganun. Para bang ginano din ako sa Panginoon ba na, hayaan mo na lang sila. Hayaan mo na lang Tamang sila. panahon po to. Hanggang ngayon, sabi ko, nag-inom din ngayon. So na, pumunta ka na doon para magbago ka na. Yung para bang natawa lang ako. Parang natawa lang ako na, ano lang, okay lang sa akin. Kaya sabi ko sa'yo kanina, isang pagsubok lang din. Sinubukan ko, bakit ko pagsubukan pa si Brother Lizardo? Sabi ko, Sir, pumunta ko dito sa sister, sa kay sis. Asawa niya, babayad ako. Pero, gusto ko na talagang makinig. Sister, gusto ko nang makinig sa mga ano talaga niya. Para bang akong, ano ba, excited. Oo, talaga ho. Praise the Lord. Ngayon, sabi ko sa iyo, Sir, hindi mo na ako makaano. Bakit? Para bang ako nag-ano na, Sir, ba? Parang pagsubok ko ba? Baka magalit ka. Hindi, sabi ko, hindi daw magalit yan. Pupunta talaga ako. Gusto kong makinig, 100%. Gusto kong makinig sa mga salitang galing sa Panginoon. Thank you, brother, sa ano. Ayun yung testimony ni brother kasi pag bagong believer, talagang excited siya. Talagang, kasi hindi naman po ako yung nagsasalita dito. Titingnan pamangkin niyo lang ako, apo niyo lang ako. Ako po, asawa niyo lang ako. Niloko ako ito eh. Ako, ikaw naman eh. Siyempre po, hindi po ako si Arwin. Pero yung banal na espiritu, ang nananahan po sa akin, nasabi ng Panginoon na 1, 2, 3 mga tipo, naroon ako. Nananampalataya po ako doon. Na ako po yung ginagamit lang ng Panginoon bilang tagapagpahayag ng salita niyo. Huwag niyo po titingnan si Arwin na ako. Kasi tao lang din po ako eh. Pero kung patuloy ako nagpapagamit sa Panginoon, malalayo po ako sa pagkakasala. Yun ang masasabi. Kaya ko na nasabi sa inyo, tularan niyo na lang ako. Praise the Lord. Pag nasabi ko sa inyo, sinusunod ko yung banal na salita ng Diyos. Pero sinasabi ko nga sa inyo, not all the time, ang tao lang din po kasi ako eh, na may pagkakataon na baka matisod kayo sa pagtingin sa akin. Kailangan, ang focus natin, walang iba, kundi kay Kristo, Jesus. Siya lang po kasi yung perfecto nakagawa. Hanggang kamatayan nga po eh. Ang buhay niya, nasunod niya ang Ama eh. Kaya po siya yung tutularan natin. Kung tutularan ko si Jesus, tularan niyo rin po ako. Ganon po yun. Kaya po, balik po tayo kay Parao, pinatigas po yung pag-iisip, hindi lang literal na puso, kundi yung pag-iisip. Nako, hindi ko palalayain itong mga biyang, yung mga aliping punto, hindi ko palalayain. Bakit? Panginabang eh. Kung pa naman ang hari, wala kang masasakupan. Papayag na hari ka, wala kang tangsunod. Hindi po siguro sa business, hindi ko kayo, di ba? Oy, pagtrabaho lang kayo kung natural ang bossing, talagang pag boss ka, mahigpit ka. Kasi nagpapasunod ka eh. Pero sa kay Parao naman kasi, sumubra. Alam nyo, yung daing ng mga tao sa Diyos, kasi nasabi palayain sila sa pagkaalipin, narinig ng Diyos, yung sobrang pagpapahirap sa tao, narinig po ng Diyos yan. Kaya ang Diyos nagpadala ngayon ng propeta, walang iba kundi si Musa o si Moses. Nagpadala po siya. Sabi ni Moses, di ba po, ano siya, nakapatay pa nga siya ng kapwa niya Ehipsyo eh. Ginawa pa siya ng Diyos na may kasalanan para lang ma-realize niya na hindi siya perfecto. Kaya nagpunta siya sa Sinai. Nakita niya yung nag-aapoy, nagliliyab na nagsasalita. Ito ang banal na lupa, tanggalin mo yung panyapak. Kaya po yung ibang relihiyon, wala pong kinailas pa nagpunta sa naghuhugas ng nagsimula po yun doon. Ito yung banal na dako. Sinabi ng Panginoon, papalayain mo yung aking bayan mula sa pagkaalipin. Papalayain. Sabi niya, may katulad pa rin yung tao eh. Hindi po ako marunong magsalita. Ayan, ang kapatid mo si Aaron. Na magiging tagapagsalita mo. Di ba kung mababasa lang sa Biblia, lagi dapat may paraan. Huwag natin excuse, hindi ako makakasimba, hindi ako makakadalo. Ako po talaga kung may pagkakataon po sa susunod ng linggo, ay hindi makadalo dahil po ako yung pulis ng bayan. Alam ang duty first, di ba po? Nangyayari lang po, pag ako po off duty, talagang sinisikap ko. Kaya po, pag nandito po ako, sikapin nyo rin po. Kasi bihira po pagkakataon na ako po yung nandito, nangangaral sa harapan nila.
samantalahin na po natin. Kasi sa ngayon po, wala po akong maitatayo dito kapalit ko. Maaari si Aljo, pag naunawaan niyo yung aral. Excuse me, sir. Excuse me ho, pwede ba akong magsalita dyan sa una sa Sige po. ako Sige po. konting paumanin ho. Sa totoo lang ho, ang mga anak ko ho ay hindi ko pa ho masyadong bibigyan ho ng panahon dyan sa reliyon. Sige po. Nagkataon lang ho na yung gusto lang, katulad ng anak ko, hindi ko pinipigilan yun. Kaya lang, kahit anong gusto ko, kung ayaw nila, ay ayaw ko naman ho na maalam pa ako sa Diyos. Diyos ang alam sa aking pananaw eh. Ang opinion ay pag hinipo na siya ng Diyos, alam niya kung saan sa susuot. Sa akin lang sir, kasi yun, pulis din ho kayo sir. Kahit sabihin na kayo pag nasa labas ng bahay, o pag kayo wala nang sa pulis, kayo may respeto pa rin tawag pamangkin. Kaya ako'y gulat din ho sa inyo, kahit sabihin nyo kayo ay ministro o pastor, dahil kayo ho ay nasa batas. Minsan may batas tayo, nasasagasaan din o karapatan ng sibilyan. Katulad ko ho, na awol sa trabaho. Kung pagpaumanin nyo ho, kung ako'y nasa video dyan. Okay lang ho, ito yung uso ngayon eh. anti-terrorism na sa batas sa polis ay nakakatakot ho. Paano na ho kung ibang paniniwala, hindi nasabit ng Kristiyano. Alam naman na ho natin na sinakop tayo ng Kastila, 333 years. Bago tayo mahaluan ng ganang paniniwala, halos buhay ng Latin, minahal na natin. Hanggang ngayon, minamana pa natin yan. Sibulan na ho yan. Kaya ang iba sa babae na naniniwala. Nakatitumbong paniniwala pa, kay Bathala. Hindi na kung sino-sino. Sa aking pagbabasa ng libre, kaibigan nga natin ng mga Moro Sila pa nga nagtatanggol ngayon, kung hatulan natin yung iba dahil lang sa isang doktrina na yan, para hong unfair sa batas natin yan. Kalayaan na yata ho ng pag-iisip natin ng sir Kung kayo ipugna sa duty. Nakakatakot sir katulad ko man, nawala ko. Paano kung niretaging nila ako o kaya nilagay nila ako sa watchlist? Ano nang karapatan kong magtanggol kung wala na akong trial? Wala naman maghahatol sa inyo Kung kayo naman si pastor ngayon, paano kung hindi na? Kaya takot kayo mamatay kasi huwag kayo matakot kasi may Diyos tayo. Hindi naman siya hindi natatakot sir. Sa akin lang sir, ang pagsabay sa paniniwala pagdating sa trabaho, kumisan, depende siguro sa katayuan sa buhay niyo. Kasi swerte kayo, kunyari, kapalaran niyo, gano'n. Paano kami? Unfair na ho yun, kung ano. Pero marami pong Nasasabot hindi tayo pinalat ng na mga mananampalataya din ho. Ha? Marami din ho na hindi ganun kano. Pero later on, umangat din sila sa buhay dahil nakuha nila yung prinsipyo. Kasi marami akong napapakinggan sir sa radyo, yung nagbabalik Islam na nakakasuhan naman ngayon, kung meron naman ho kalabosong ginagawa yung balik Islam, yung kabastusan, masagasaan yung batas sa Sige, bastos mo. Sana sir, ako budlak. Sa anak ko, sir. Nagugulat lang kayo. Huwag naman ho kayo, sir, sa anak ko. Kasi ang anak ko, gusto ko ho dyan, may free will sila. Kaya nga, wala namang pinipilit Inaano ko lang, ini-example ko lang ho. Ito yung programa nyo. Ayoko naman ho. Ako Tatapusin niyo muna ang sinasabi bago Tatapusin ko pa ho. Tito Ente. Sige ho, pastor. Ayoko naman kontrahin. Baka may masama Sa kalagitnaan, pa ako. binutol niyo Ini-example ko lang ho si Aljor. Hindi ko siya totoo yun. Si Arjur hoy, anak ko yan. At saka ito. Pamangkin, ano ko yan? Pinsan ko yan. Ayoko naman ho na Hindi ako, bata. alam niyo, hindi ako magpapahamak ng pinsan ko. Huwag nang tayo matuldo ka ng ibang galit dyan. Sige po. Naunawaan ko yung inyong kasi kayo may pananampalataya siya. Ang bata kasi gusto ko malaya pang bata. Hindi ko po pinipilit sa paniniwala. Makinig kayo ha. Ang pananampalatayang Islam po, Siriyenteng, sabi niyo 300 years old. Sa Pilipinas po nauna po ang Islam. Maliwanag po yan. Pero po sa buong mundo, nauna po ang Judaismo, Kristiyano, panghuli po ang Islam. Naikwento ko lang ho, pastor. Inaino ko lang na hindi tayo, may privilege po ang mga Pilipinong manampalataya po. Kaya po, papaliwanag ko lang na hindi nauna ang Islam sa buong mundo. Nauna po talaga ang Kristyanismo sa buong mundo dahil meron po tayo Romano Katoliko, Orthodoxy at panghuli Protestante. Maring nauna sa Protestante. Kaya yung mga nauna pa doon, nauna po talaga ang Kristyanismo. Tatagpuin ni Kristo Jesus ng Mesiyas Bago pa po ang reliyon ng Islam. Pero yan, Islam din naman natin na kasi mga kapatid yan mga anak din ni Abraham yan
Ayun po, tuloy po tayo. Oo, naano ko lang sa anak ko. Pero po, ang anak niyo po, matalinong anak niyo, makakapagpasya sa sarili niya, free will. Kung sana, ginawa lang sana ng Diyos, sige lahat, ano na agad. Wala pa, pastor. Wala pa panahon sila sa religion pa. Wala pa, oh. Dito. Gusto maglaro. Kung ang Diyos ay di sana isang pitik lang, lahat kayo ligtas na. Lahat tayo ay ano na. Kaya ang ginawa kasi ng Panginoon sa atin, binigyan tayo ng free will, tama sinabi nyo, upang siya sa atin at alamin kung ano ang tama. So tandaan natin, tayo individual ang dapat magsuri. Tayo individual. Kaya ang ginagawa ko po sa inyo ay pag-akay. Halimbawa, meron kayong choices na pagpipilian. Kaya kumbaga, ito po yung daan ng katotohanan nakita ko po kay Kristo. Dahil siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Ito ang binabahagi ko sa inyo ngayon. Kaya patungkol naman kay Pero, kagaya nga nito ni Pero, mapangano siya eh. Ito, diktador. Si Pero, kung anong gusto niya, yun. Alipin na kayo habang buhay. Ngayon sabi ni Moses sa kanya, palayain mo kasi pinalalaya siya ng Diyos, yung hindi nakikilala ng Diyos. Ako nga. Ano yung itatawag ko sa inyo, Panginoon, sabi ni Moses, sabi ng Panginoon, ako nga. Basta ako yung Diyos. Ako nga, sabi niya. Ipinahayag ngayon to kay Parao, nagmatigas ang puso ni Parao. Sabi niya, hindi ko kilala ang Diyos mo. Marami kaming Diyos sa Ehipsyo. In fact, marunong nga sila ng salamangka eh. Kaya yung sandaling si Aaron sa si Moses, ano yung ahas, yung baston ho. Marunong din kami niya ng itim na mahika. Gumawa din ho ng salamangka din ho na ahas din po. Anong ginawa ng Panginoon Diyos? Kinain po yung ahas ng kapangyarihan din po ng dilim, kinain din po ng liwanag. Kaya ito natin na totoo po, kung anong nangyayari sa panahon natin ngayon, nangyayari na rin po noong araw. Meron na rin pong matitigas ang ulo na hari-harian sa kanilang puso at isipan na ayaw palayain ng mga tao ng Diyos. Ngayon po, si Moses, pinadala ng Diyos, ayaw paniwala si Moses. Kaya buwa si Moses na. Alam po ba yung mga tanda na natatandaan natin? Yung pagpula ng tubig, palaka, tipaklong, panghuling-huli nga po yung tinatawag natin na anghel ng kamatayan. Yung anghel po ng kamatayan na yon, kung hindi ka mag-ano ng papatay ka ng kordero, nilalagay mo dito sa tarangkahan ng bahay, dugo, ay hindi po lalagpasan yun. Ibig sabihin, may pananampalataya ka. Sumunod ka sa kordero na sinasabi na patayin mo at i-ano mo sa pintuan. Ngayon, kung wala ka pananampalataya, hindi mo gagawin yon. Yung anghel po ng kamatayan, nilagpasan po yung naglagay po ng dugo dun sa may pintuan po. Sa mga tuwid, namatay po yung panganay na anak ni Pero. Sapagkat hindi niya sinunod yung pananampalataya na sinasabi ng Diyos na kung gagawin nyo, maliligtas yung bata. Ang sinasabi. Wala po sinasabi, nasa Bible po kasi itong istoryang ito. Ngayon po, ganun po kahalaga yung pag-iingat ng puso po natin. Kung anong gusto ng Diyos na palayain sa buhay natin, halimbawa po, bisyo. Halimbawa po, matigasan ng ulo natin. Kaya natin isusuko sa Diyos. Sabi ng pinapadala sa akin yung sayaro ng Diyos, isuko mo na yung yung pagsusugal mo dyan. Isuko mo na yung pambababae mo. Yung pag-iinom mo ng alak. Yung ano man nakakahadlan sa pananampalataya sa isuko mo na, pag-iing matigas ang ulo mo. Isuko mo na. Kasi nga po yung puso natin, pandaraya po ang puso natin eh. Kailangan natin nagpapaturo sa Diyos. In Ezekiel 3 verse 7, the house of Israel made up its mind. Mismo ang bayan ng Israel, ang tigas na ulo eh. Yung bayan pinili ng Diyos, yung Israel mismo. Ang magaling ulo, yung Israel mismo, yung mga Hudyo. At kasi ilang beses silang pabalik-balik dun sa ilang. Pinili na ng Diyos yun ah. Bayang hiniram na ng Diyos yun ah. Ang tigas pa rin ulo, yung mga Hudyo. Excuse. Ba't binigyan na Israel ng Palestine? Kasi nag-aagawan po sila sa lupa, teritoryo, pinipili. Sinasabi po kasi ng aklat ng kasulatan ng nila na binigay na ito sa kanilang lahi. Ngayon naman po, itong kabila naman, kiniklaim na ito, dito kami sinilang.
Bakit sir, akala ko ba Diyos ng pag-ibig eh? Ba't pumapatay sila? Ay, di kayo, Tito Enteng. Ang Diyos kasi hindi mo kaya saklawin ng pag-iisip. Tayo tao lang. Ngayon, kung ang Diyos ay pumapatay ng milyon na akala natin inosente, kasi may likha ng langit at lupa, siya may lang yan. Sir, di ba kayo wala yung batas? Makinig kayo. Simbahan sa Makinig gobyerno kayo. magkaiba? May mga tao na namamatay ngayon, may namamatay, di ba? May namamatay. Mapipigilan mo ba yung Presidente? Kayo mapipigilan mo yung namamatay na bata, may papakamatay dun sa isang kanto. Sir, depende May sa nagsasagasaan. Talagang may Diyos talaga, kumikilos yan, pag kukunin ka na niya. Pag kukunin ka na ng Diyos, wala tayong magagawa doon. Kaya pagdating sa gera, kasama po yun. Hindi tayo, kahit ako, hindi ko kaya pigilan, kahit presidente ako. Kung talaga nakataghana po isang bagay na mangyari, wala tayong magagawa Sir, doon. parang unfair yan eh. Sabi dun eh, genocide na yung ginagawa Kaya nga po, ng Tito, kabila kaya eh. ka Tito Elden. Hindi mo ako maka-question dyan kasi Kaya ang ano lang kine-question sir, mo na yan, tanong ko lang. ang kine-question mo na dyan, yung may kasaysayan yung Diyos. Kasi sabi nga ng banal na Biblia, magkakaroon ng mga tagutom, giyera, sakit. Nakatagdahanan na po yan eh. Ano natin mapipigilan kung nakatagdahanan na mangyari? Ngayon, kung nandun tayo, swerte tayo, ano tayo, mga ilag. Wala tayo sa yun. Kasi yung OFW natin doon, nadadami eh. Yung mga nandun sa Israel, mahal na mahal nila yung bansang yun dahil OFW sila doon. At ano, hindi nila maiwan eh. At tanda natin, nakapunta na sila doon, alam nila yung sitwasyon. Kisa tayo mga nandito na nagbabasa lang ng Biblia, Quran, kung ano man. Sila po, magkakasama doon, Muslim, Hudyo, Kristiyano, sa isang lugar, Holy Land, kung tawagin, Jerusalem, Bethlehem. Hindi po sila magkaaway-away. Kumbaga ito yung titag na wall, magkakasama, may partition lang, pero may galangan. Magkakaiba man sila ng ano, pero meron silang respeto sa isa't isa. Isang lupain po, Palestine, kung tawagin. Pero sila, malawak ang pangunawa nila. Mas may pinag-aralan po sila sa atin, dito mga Pilipino. Ituloy po natin. Ito, malapit na pong tatapusin ko na lang po. Sino po ba nagpapatigas ng ulo natin, ng puso natin? Nakalagay sa Biblia, ang Diyos, pinapatigas niya yung puso ng mga hari dahil may dahilan, dahil may rason, kung bakit ay, bumaba ng presidente ito. Ayaw, talaga namang kailan ba ang katapusan ng mga kurakot na ito? Kung ano, kung sabihin natin ito. Ang payo ko lagi sa mga Kristiyano, tayo mananalangin, tayo gagawa sa ating sarili. Kasi naman tayo mag-complain na itinadhana ng Diyos na maging hari yan eh. Maging presidente yan eh. Una-una, binoto natin, di ba? Sir, Ay, maunawaan natin na Tito, sige sir. maunawaan natin na may mga bagay na hindi natin hawak. Kung magkukasyon tayo, bakit ganito ang Pilipinas? Bakit may gulo? Bakit may kamatayan? Unang-una, yung sa ating kakayanan muna, unahin natin. Halimbawa sa ekonomiya, gusto natin ang bansang Pilipinas ay maging mayamang bansa. Tayo, tulungan tayo mga Pilipino para maging asinsado. Tayo, ay, crab mentality. Kung galing Pilipino na pag umaangat si Hila. Kung tayo maging ganon, makakatulong tayo sa bansa. Sa abot lang po ng mga kaya natin, huwag natin problemahin yung hindi natin kaya pigilan yung Pilistino, ginigera yung mga Arab country. Kasi si Kabule, ginigera din eh. Pinaresto na yata. Arestado na. Ano ba ito may kaso? Di ba Oo. hindi Kristiyano? Hindi naman po lahat ng tumatawag ng Ama, ang Panginoon, makakarating sa karyan eh. Nakalagay naman po may bulaang propeta po talaga. Parang sumala siya sir. Sa bandang huli, sumala siya. Kaya sabi ko kahit si Lucifer nga po nagkasala eh. Kaya yung tao pa kaya. Kaya kahit ako, mag-iingat din po. Kahit po tayo, mag-iingat din po. Okay, tuloy po natin. Malapit na po. Ang Diyos lang yung may kakayanan magbago ng puso ng tao. Kung matigas man yan, Diyos lang yung may kakayanan. Hindi kita kaya bago dito yung tingin. Ang mga pagbabago niyan, walang iba kundi ang Diyos. Instrumento lang po tayo. Then tatapusin ko na po. Kaya habang may panahon, Hebrews 3 verse 15, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Kung nakarinig po tayo ng mga babala, ng mga tungkol dito, ay gampanan po natin na huwag natin patigasin ang puso natin. Kaya natin yung banal na espiritu ang maghari sa buhay natin. Ayun po. Ngayon po, Kuya Chris, dadako tayo sa kaya hindi ko po muna i-ano sa inyo yung pagbibigyan kasi ito po ginagampanan ng mga miyembro na po, no?
Yung pagbibigayan po ay kasama sa gawain Kristiyano, yung kapal ang nagbibigay kasi tumatanggap. Nagbigay kayo sang-ayon sa ipinasa ng puso, wag mabigat sa loob, kundi yung puso ng loob. Kaya po tayo sa gawain ng Panginoon, pinaliwanag ko lang, nagbibigayan po yan. At yung pagbibigayan naman po yan, ay mapupunta rin sa gawain ng Diyos. Halimbawa, magpapantulong din tayo sa higit kami nangangailangan. Kaya po, kung anong maiabot nyo, gano'n lang po yan. Pero sa ngayon, hindi ko po nire-required pa. Kung medyo kagustuhan lang naman. Then, dadako na po tayo sa banal na dulang. 1 Corinthians chapter 7. Ito. Kasi sinasabi po ng unang Korinto, mahal dito tayo sa ito po sa tatanggap lang. Ito ang aral na tinanggap natin sa Panginoon na pinangangaral ko sa inyo. Nang gabing ipinagkanulo ang Panginoon ay dumampot ng tinapay, pinagtira para sa ito. At tuwag ng saro, sinabi, ito ang dugo at ito ang katas ng ubas na magiging simbolo ng bagong tipan. Ang dugo na matitigis para sa kabayaran ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Ngayon po, ito po naman ay simbolo ng kanyang katawan. Ngayon po, sino po bang magpa-partake? Anong part? Makikibahagi po. Ng sa ano po? Communion. Kung sino lang po na ano? Tita Myla, kayo. Yung ano lang, di po sa plitan. Pastor, nung ang anak ko din ako sa Isabela, hindi kami tinanggap na sa komunyon. Kasi hindi rin binyagan ng anak ko. Pakikisa po ito kay Kristo. Pakikisa. Pala yun. Ngayon, kung naunawaan nyo yung aral, yung pagkamatay ni Kristo, kung hindi kayo naniniwala sa krus na Kristo, huwag tayo mag-partake. Ngayon, kung naniniwala po kayo sa ginawa ni Kristo para sa inyo, katubusan ng kasalanan, makipag-partake po kayo. Kasi, Tama to, Pastor. pag memorya po to, pag-alaala sa kanya eh. Hindi mo namin alam yun Isa mga stricto po talaga, kailangan bautismo kasi yung mga Hindi mo disipulo. alam Sabi ko, ba't hindi binigyan mo na ako? Simbahan na sinusubukan dito doon hindi. Di parang nabilyagan. Ben? Ikaw wala pera May pera ka ako. Meron yan sa school. Ngayon, siyempre, pagbata isipin, ito talaga, aral talaga ito ng Diyos, kailangan, kung gagampanan ito, naunawaan ng Kristo. Ito po, yung tinapay, kainin po natin bilang katawan ni Kristo po. Kaya po ano, tinapay. Dapat po muna. Kami na doon, Pastor. Hindi pa ako handa talaga. Wala po problema. Saan? Lapit lang. Wala yung Hindi pa naman medyo naturoan lang ng konti. Kaya lang, minsan din natatalo mo ng problema din, sir, kapag yung Nakapit din naman ako sa kanila sa Muslim. nangyayaan nyo. Wala ko naman lumala, no? Sa kanila nakapit din naman ako sa kanila. Maganda din yung ganun. Oo, naintindihan din yung ganun. Sa baso lang. Ngayon lang medyo magkakayakan ganun. Kasi nga pulis yan. Kung may nahabol yata, kung anong reklamo. Maraming po salamat. Nabanding lang ako pag may handa. Okay, panalangin natin yung pagtatapos ng gawain. Maraming po salamat, Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, sa paggagawa niyo sa amin ng biyaya ng buhay. Yung paggagawa po ng daras na gawain ito ay natutuwa po kayo sa kalangitan. Nawa po ay napagtibay po ito. Ito po ang simula ng gawain dito sa San Juan. Ito po ang panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Maliray din mo, kakapilang. Pasok tayo sa bahay. Hindi na. Bye na. Kakapi, ito. Kasi yun, kuya. Ano yung tinapay? Sa inyo, medyo bata lang. Kaysa na kayo. I-save mo muna, mahal. Ay, sa kwenta na